It's number 14. Let Narciso, please come in, Miss Let. Lakay tumugon ang telecommunication company sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magbigay ng libreng serbisyo ng komunikasyon sa pagitan ng mga overseas Filipino workers sa gitnang silangan at kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Sa social media post, inanunsyo ng Pangulo ang pag-activate ng libreng tawag program para sa mga Pilipino sa Iran, Iraq, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, United Arab Emirates at Saudi Arabia. Ayon sa Pangulo, naglagay na rin ang telcos ng free call stations sa ilang business centers sa mga mall para matulungan ang mga pamilya na makumusta ang kanilang mga mahal sa buhay sa ibang bansa. Naniniwala ang Pangulo na sa ganitong paraan ay mabibigyan ng comfort ang ating mga kababayan doon at ang kanilang pamilya na nandirito naman sa Pilipinas. Lakay? Kailan pa bang libreng tawag? Sa Viber lang, di ba libre na ang tawag? Para dun lakay sa mga walang panggastos. Para walang pambili ng load. Ayan. Lakay. Okay, pwede na rin. Ayan. Pero parang nakulangan ka lakay. Hindi, na-expect ko sa presidente tungkol sa mas malaking problema natin sa langis ngayon ha? Ayan, sa crudo, ha? Abay, wala bang order ang presidente sa Department of Energy? Ayan. Ang sabi ni PCO Undersecretary Claire Castro, magkakat yung informasyon ay galing kasi sa US lakay. Ang Department of Energy ay nag-issue na ng 54 na show cause orders laban sa mga gasoline station na tungkol sa profiteering, price increases. Yung mga maagang nagtaas. Aba. So, siguro malaman natin yung detalye niyan kung maglalabas ang DOE kung saang mga gasolinahan yan. Aba, ipadlak ka agad dyan. Oo, magsampol. Secretary Garin. Para natatakot din sila lakay dito. Tama. Oo. Meron pang 15 days na inventory sila. Yung binili ng mura, ibebenta ng sobrang mahal. Ha? Ayan, sabi ni lakay. Binanggit sa atin kasi mayroon tayong reserba hanggang 50 to 60 days. So, ayan, 2 buwan pa yun lakay. Sabi ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, 2 buwan pa ang supply natin sa langis. Ayan, oo. Kaya tuloy mga kabayan natin, nagpapanik. Ayan, full tank na ng full tank. Ayan. Pero hindi rin naman natin masisilakay kasi kung 20 halimbawa yung itatak. Abay, siyempre. Oo. Full tank ka ng sasakyan. Ay, sinabi mo. Ayan. So, balakay, ang nalaman nga natin nitong weekend, pati yung mga galon sa mga mall, nagkaubusan na rin. Marami talaga yung medyo dito sa pagtaas. Halos lahat. Ako rin sana itong weekend, ibibili din sana o kaya lang si Boy Gonzales, di ako naibili ng drum sa Divisoria ha? Grabe naman yung drum mo lakay. Pero bawal na yan ngayon lakay ha. May mga nakalusot noong weekend. Pero nagbigay na ng babala ang DOE na bawal yan. Yung bumili ka ng galon-galon. Pero depende yata kasi mga farmers natin na galon yan, gamit nila sa farm at yung mga mangingisda natin, sa mga bangka. Siguro yung exemption. Yan din yung isang problema lakay. Paano pa ma-verify? Kasi yung iba nagdadahilan para makarami ng bili. Kasi meron yung lakay na nagsasamantala para makapagbenta sila. Pero curious ako, dapat Miss Lenta, yung binigyan ng show cause order na 54 gas stations, abay, Secretary Garin, NBI Director Melvin Matibag, abay siguro General Nartates, pati pala pulis PNP abay inatasan na rin na gumawa ng aksyon. Siguro mga ganyan sampulan na. Isama natin si Secretary Garin. Secretary Garin abay yung mga tao niyo sa DOE baka pwedeng mag-ikot. Mag-ikot sa mga gasoline stations at saka siguro i-check yung dati nung panahon ni Apo Marcos Marcos Senior may mga pagka may mga oil price increase na ganito may mga nagka-calibrate sa mga gasoline stations. Talagang chine-check na mahigpit. Oo, actually dapat bago pa lang itong inaasahang malaki ang pagtaas, nagawa na yun ng DOE. Well, nag-iikot naman sila ngayon lakay, kaya nga, aminado rin naman masyadong
marami yung gasolina sa buong bansa. Kaya inihingi na rin nila yung tulong ng publiko na isumbong yung mga nagsasamantala. Ayan. Kaya lang mag-sample muna. May mga nagsamantala itong weekend, Biyernes pa lang. Ayan. Oo. Dito lang sa Metro Manila, Lakay. Ay, sinabi mo. Diba, na picturean, diba, bumahanga sa social media yung mga maagang nagtaas. Oo. Siguro aksyonan para wag na pamarisan. Kung may mga ipinadlock dyan, abay magdadalawang isip na yung mga nagsasamantala, Miss Let. Ayan. Kaya mag-sample. Kahit may epekto rin kasi, Lakay, kapag nagpa-panic buying talaga yung mga tao. Na medyo stable pa. Talagang nakakadagdag pa daw yun para lalong tumaas yung presyo. Ayan. Okay nga, Rod. So hanggang kailan ang Pangulo Marcos sa New York, sa United Nations? Hanggang bukas lang, Lakay. Actually, 8 pa lang doon ngayon. Anuebe na ngayon. Ikaw, anuebe na. Pero sa kanila, 8 pa lang. Okay. Kasi una tayo So, basta yung kanyang working visit doon, Lakay, ay March 9 and 10. Ayan. So, anong pakinabang natin dun sa biyahe ng Pangulo Marcos sa UN? Lakay, ang sabi ng DFA ay mahalaga na magkaroon tayo ng non-permanent seat dun sa UN Security Council. Ayan din yung karamihan nung tanong ng ating mga kababayan. Ang binabanggit nila, Lakay, kailangan natin ng boses. Kasi lalo na dun sa kalagayan natin na mayroong issue sa China. Aba, maganda yan. Kung kahit na Siyempre, kung ng mga policy, Lakay, kasi yung Pilipinas, pag parte tayo ng UN Security Council. Pagka mapasama ka lang sa Security Council ng UN, grabbing elbows ka na sa mga ambassador ng China, Russia, ayan, yung mga malalaking kumpanya, ayan, UK, ayan, France. Anyway, sige. Okay nga, Rod. So, ang caretaker, ang Secretary Sana Angara, Secretary Ralph Recto, sino yung isa? Di ba tatlo sila? Oo, tatlo sila. Ayan, sino nga ba yung isa? Ayan, nakalimutan ko. Ayan, mamaya maalala mo yan. Tatlo sila. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Leta. Ba't di ka kasama sa biyahe? Estrella pala, si Manong Kondring Estrella. Ayan. Siya lagi. Mukhang favorite ni Presidente itong si Apo Kondring Estrella, ha? Apo Kondring. Ayan. At si Sec sabi, sila lagi yan. PS, DepEd at saka si Sec Conrad ng bar. Tagal lang din nagpaparadam si Secretary Kondring Estrella. Anya Apo, kumusta ka na? Ayan, kumusta ang bigote natin? Kasi minamadali yung mga pamamahagi ng lupa dun sa mga beneficiaries. Ayan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Let. Good morning, balik sa'yo, Lakay.